Isa rin po ako sa napakaraming tao na hindi naniniwala sa makababalaga noon. Para kasi sa akin, ito ay bunga lang ng imahinasyon at guni-guni. Pero nung maranasan ko na mismo, ay doon na ako naniwala na totoo nga pala talaga yung mga ganitong pangyayari. Meron talagang mga aswang na tinatawag. Nangyari pong lahat ng ito sa isang lalawigan nang minsang sumama ako sa isang bakasyon. Napagkasunduan kasi namin magkakaibigan noon na magbakasyon sa probinsya ng isa naming katropa. Lagi kasi nitong ibinibida sa amin yung kagandahan ng lugar nila, na ayon pa sa kanya ay marami kaming magagawang mga masasayang bagay doon sa kanilang lugar, tulad ng pagkakamping at paghahunting. Hindi namin alam at wala talaga kaming kamalay-malay na yung inaakala naming isang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi sa isang malaking na trahedya. Nagsimula kami magplano noon tungkol sa gagawin naming pagbabakasyon isang hapon pagkatapos ng mga klase namin. Kasalukuyan kami noon nag-aaral sa kolehiyo at nalalapit na kasi ang aming sem break. Noon lang medyo maiiba yung sem break ko. Kadalasan kasi ay sumasama ako sa mga pinsan at chewing ko para magtrabaho. Nang sa ganon ay may maipang dagdag ako sa perang ibinibigay sa akin ni nanay na pambili ng gamit at pangmatrikula. Pero dahil nga sa planong pagbabakasyon na iyon, ay naisip kong hindi na muna ako magtatrabaho at sasama ako doon sa planong pagpunta sa probinsya ng isa naming kaibigan. At ganun na nga ang nangyari. Matapos magkasundo ang buong tropa tungkol sa araw ng aming pag-alis, ay excited ang lahat. 7 kaming lahat noon. 5 kaming mga lalaki at 2 sa grupo ay babae. Mabilis na lumipas ang mga araw at nang sumapit yung araw ng aming pag-alis, ay nakita-kita kami doon sa tagpuan namin. Madaling araw pa lang ay nasa terminal na kami. Malayo at matagal ang naging biyahe namin sa bus, na nang bumaba kami ay sumakay naman ng bangka. Pero malaki yung bangka doon sa kanila na bumabiyahe. Pagdating naman namin sa kabilang bangkang, ay natatandaan kong sumakay pa kami noon ng tricycle. At sa wakas, ay narating na rin namin ang aming destinasyon. Noon lang ako nakaranas ng ganung kahaba at katagal na biyahe. Iyon na siguro ang pinakamalayo na narating ko noon. Pero sa kabuuan ay naging maayos naman at ligtas yung naging biyahe namin. Ipinakilala kami ni Ricky sa kanyang mga kamag-anak. Bali bahay ng kapatid ng nanay niya yung aming tutuluyan. Nang dumating kami doon, ay wala naman kaming napansin na kakaiba, Sir Bibi. Normal naman ang lahat. Kaya nga masayang-masaya kami noon. Parang yung pag-iinat namin habang nilalanghap yung sariwang hangin. Ang ganda ng lugar nila. Talagang luntian yung kapaligiran at magaganda yung mga tanawin. Kaya nung puntong iyon ay nasabi ko pa nga sa aking sarili na sa ganung lugar ako maninirahan at magkakaroon ng pamilya. Nakakasawa na kasi yung ingay at polusyon sa Kamaynilaan. Malaking malaki talaga ang pagkakaiba. Naputol lang yung pagmumuni-muni ko noon
nang tawagin na kami at yayaing mananghalian. Nang papasok na ako ng bahay, ay parang may napansin akong babae na nakasilip doon sa may gilid ng isang malaking puno. Ako kasi ang nahuhuli sa aming lahat. Pero nang ituon ko doon ang aking paningin, ay bigla naman iyong nawala. Hindi ko na nakita pa roon yung babae. Kaya nagtaka ako. Pero naisip kong marahil ay guni-guni ko lang yon. Pagkat walang dahilan para hindi ko yun makita kung talagang naroon siya at hindi ako namamaligmata lang. Kaya pinagwalang bahala ko lang ngayon. Pagkakain ng tanghalian ay naupo kami sa labas ng bahay at doon nagkwentuhan. Pinag-usapan din namin yung aming mga gagawin habang naroon. Kinapunan ay dinala kami ng mga pinsan ni Ricky sa may burol na malapit doon sa kanila. Sabi nila ay mayroon daw silang ipapakita sa amin na isang yungib. Kaya natuwa naman kami at na-excite na makita iyon. Nang naglalakad na kami papunta doon, ay maraming mga malalaking puno kaming nadaanan. Ang nakakatakot ay nung marating na namin yung sinasabi nilang yungib. Pa-vertical ang entrada noon. Ibig sabihin ay isang butas ang pinakabukana na para makapasok ay kailangan mong babahin. Pero medyo may kataasan. Kaya pala may dala silang lubid at mga flashlight. Dahil madilim din sa loob noon. Habang naroon kami sa itaas sa may bukana, ay sinubukan pang ilawan iyon ng pinsan ni Ricky. At nakita namin kung gaano yung kataas. Sa tansya ko ay mga nasa 38 feet. Nakita namin naghahanda na yung mga pinsan niya. Itinali nila yung dalawang lupit na dala doon sa isang malaking puno na nasa malapit sa butas. Yun ang gagamitin namin para makababa. Kinabahan ako. Yun ang unang pagkakataon na gagawin ko iyon sa buong buhay ko. At sigurado akong kahit yung mga kaibigan namin ay ganun rin ang nararamdaman nila. Lalo na yung dalawang babae na sina Maria at Elvie. Di nagtagal ay magkakasunod na kaming bumaba. Nauna yung mga pinsan ni Ricky at kanila kaming inalalayan habang bumababa. Maayos naman kaming nakababang lahat. Pero nang unang beses pa lang na tumapak ako doon sa loob ng kuweba na iyon, ay nakaramdam kaagad ako ng kakaiba. Bukod kasi sa lamig na bumalot sa amin, ay parang may kung anong enerhiya na sumalubong sa akin. Di ko lang alam kung naramdaman din iyon ng mga kaibigan namin. Kaya yung sinasabi ko ay yung mismong naramdaman ko lang nung oras na iyon. May mga pasilyo yung kuweba at iisa-isahin daw namin papasukin iyon. Nang bigla akong nagulat at talagang naramdaman kong nanindig yung mga balahibo ko at gumapang yung pamamanhid sa buong katawan na para bang nangapal yung aking mukha. Dahil muli kong nakita yung babae nang bagya yung matamaan ng liwanag ng flashlight na hawak ng isang pinsan ni Ricky. Kitang-kita ko yung kanyang mukha. Nahagip kasi ng liwanag yung mukha nito at isang balikat. At ang isa pang ipinagtataka ko
Alam ko sa aking sarili na napasigaw ako nung oras na iyon dahil sa pagkagulat. Pero parang wala man lang nakarinig ni isa sa mga kasama ko. Nagpatuloy ako sa paglakad na sumusunod sa kanila. Nang mapatapat na naman ang pinsan ni Ricky, yung hawak niyang flashlight sa kabilang panig, ay iglap na nakip muli yung babae. Nung puntong iyon, ay talagang malinaw na sa aking sarili na hindi siya karaniwang tao. Dahil paano siyang mapupunta ng ganong kabilis sa magkabilang panig sa pagitan lamang ng ilang segundo. Sobrang kaba na talaga yung nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Ang bilis na ng pagtibok ng puso ko. Pero hindi ko inaasahan na may mas malala pa palang mangyayari. Pagliko kasi namin sa isang pasilyo ng kuweba, habang patuloy akong sumusunod sa kanila, ay napahawak ako sa isa kong kaibigan na nasa aking unahan. Pero laking gulat ko nang bigla itong lumingon sa akin at makita kong yung babae pala. Nabigla na lamang itong sumabay ng paglakad sa amin nang hindi ko namamalayan. Napaupo talaga ako noon sa lupa dahil sa sobrang pagkagulat. At noon pa lang nila narinig yung malakas kong pagsigaw. Nagtaka naman sila sa kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila na ayoko na at nagyaya na ako sa kanilang umuwi. Nang nasa bahay na kami ay doon ko ikinuwento sa kanila kung ano ang nangyari. Ipinalarawan nila sa akin yung babae at nang gawin ko ay lalo kaming nagulat nang sabihin nila Ricky na yun yung namatay na kapatid ng kanyang mga pinsan. Bigla na lang umano ito nagkasakit na naging sani ng kanyang pagkamatay. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Nung gabi ay hindi talaga ako umiwalay sa kanila kahit isang saglit. Dahil na rin sa sobrang takot ko. Kahit mga kaibigan ko ay natakot na rin. At hindi na namin itinuloy yung balaksan na naming panghahanting nung gabing iyon. Naging palaisipan sa amin kung bakit siya nagpapakita. Nang magtanong kami sa mga pinsan ni Ricky tungkol sa kanilang kapatid, ang sinabi lang nila ay bigla lang itong nagkasakit. Kaya nagulat nga rin umano sila na mangyari iyon. Kung iisipin daw nila ay biglaan ang pagkamatay talaga nito. Naisip ko noon na maaaring may dahilan kung bakit ito nagpapakita sa akin. Pero kung ano iyon, yun yung hindi ko pa matukoy noong mga sandaling iyon, Sir Pipi. Nung sumunod na araw, ay naisipan namin magpunta sa bayan upang mamili ng mga kakailanganin namin sa gagawin naming pamamasyal at paliligo. Itinuloy pa rin naman namin yung mga nakahilerang plano naman ng mga aktibidad na pang-araw. Iniwasan na lang namin yung pag-alis ng gabi. Nung nasa pamilihan na kami sa bayan, habang nag-iikot, ay may biglang pumatik kay Marian na isang babae. Na halos kaitaran lang rin namin. Kaya nagulat siya at nagtaka pagkat hindi naman niya ito nakikilala. Pinansin ng babae yung kanyang buhok at sinabing maganda. May kulay kasi ang buhok niya noon. Natuwa naman siya at inisip na lang na marahil ay pala kaibigan lang yung babae. At talagang nagandahan ito sa kanyang buhok. Sabi naman ng isang pinsan ni Ricky ay kanya raw nakikilala iyon. Kakasi daw iyon ng kapatid nilang namatay at kalugar din nila ito.
Nang halos na pamili na namin yung lahat ng aming kailangan, ay bigla na lang dumaing si Marian at sinabing ang sakit daw ng kanyang tiyan at nagyaya na siya na umuwi. Kaya nauna na kami at iniwan na lang namin yung dalawang pinsan ni Ricky para sila na lang ang bumili ng mga kulang. Bumabiyahe pa lang kami pauwi ay talagang nagpuputil-putil na yung pawis ng kaibigan namin. At hindi nito inaalis yung pagkakahawak sa kanyang sikmura. Dahil napakasakit umano, namimilipit na ito sa sakit. Pagdating namin sa bahay, ay tinulungan naman kami ng Chewin at tiyahin ni Ricky. Inasikaso namin si Marian. Pinahiga namin ito at pinahiran yung kanyang sikmura ng mga ointment. Pero sabi niya ay hindi man lang nababawasan yung sakit. Noong mga oras na iyon ay wala po talaga kaming kaalam-alam na mayroong kinalaman yung ginawang pagbati na iyon nung kaklase nung namayabang pinsan ni Ricky. Kahit ang mga kaanak niya ay hindi rin alam ang ukol doon. Kumbaga kasi sa lugar nila ay walang napapabalita ukol sa mga ganon. Sa ibang pananalita pa ay hindi uso sa kanila ang mga aswang, na ang madalas na napapabalita ay ang ukol sa mga engkanto. Na yung nangyayari na pala noon kay Marian ay isang uri na ng pang-aswang. Dahil kinagabihan noon ay may narinig kaming huni ng isang malaking ibon na hindi naman namin ito napansin o narinig nung unang gabi pagdating namin. At nung pagkakataon na iyon ay doon lang rin nila nasabi sa amin na parang katulad sa kanilang anak yung nangyayari kay Marian, na nang dumaing ito at magkasakit ay kanila ring narinig yung paghuni ng malaking ibon na iyon, na hindi naman raw iyon karaniwan kahit pa sabihin na probinsya ang sa kanila, dahil hindi umano nakagawian ng mga malalaking ibon ang tumapo malapit sa mga bahay o kahit ang magpalapit sa mga tao. Dahil doon ay kinutuban na kami ng hindi maganda. Sabi pa ng isang kabarkada namin na si Otep, narinig niya minsan sa kanyang lolo ang tungkol sa mga aswang, na dinadalaw talaga ng mga ito sa bahay ang kanilang biktima at nagpapanggap na karaniwang mga hayop. Nag-alala na kami ng gusto para kay Marian noon, dahil nakita namin siyang namumutla na at kapansin-pansin na hindi rin talaga umaalis yung malaking ibon. Patuloy namin naririnig yung paghuni nito sa malapit. Nagtanong yung isa pa naming kaibigan na si Ken kung mayroon ba raw manggagamot sa kanilang lugar. Sinabi nilang meron, pero ang pagkakaalam nila ay nanghihilot lang ito. Ganun pa man ay nagbakasakali na rin kami. Nagkasundo kami na amin iyong susunduin, kaya nagpasama kami sa dalawang pinsan ni Ricky. 6 kaming nagpunta doon. Paglabas namin ng bahay ay biglang tumahimik ang kapaligiran, kaya parang biglang nalusaw yung lakas ng loob na inipon ko bago lumabas. Pero pilit ko na lang pinaglabanan yung takot. Naisip ko kasi yung kalagayan ng kaibigan namin. Ang totoo po ay hindi lang kaibigan ang pagtuturing ko kay Marian. May espesyal akong pagtingin sa kanya, kaya masasaktan talaga ako kapag may nangyari sa kanyang masama. Di pa kami nakakalayo ng bahay ay nakarinig kami ng pagaspas na mayroong lumipad. Kaya ang naisip kagad namin ay yung ibon na aming naririnig kanina
Sa tunog pa lang ng mga pakpak noon, ay masasabi mo nang malaki talaga ito. Nagpatuloy pa rin kami. Naisip namin, marami naman kami kaya bahala na. Nang halos tanging bubong na lang ng bahay ang natatanaw nang lumingon ako, e bigla naman kami nakarinig ng malakas na boses ng isang baka na parang nasa gilid lang namin iyon. Nagulat kaming lahat at nagtaka naman ang mga pinsan ni Ricky dahil sa wala naman nag-aalaga ng baka doon malapit sa kanila. Kahit kami ay wala namang kaming nakitang baka simula nang dumating kami doon. At sa unahan, nang matapatan ng ilaw, ay may nakita kaming parang isang baka nga na nakahiga sa lupa. Kung kaya nakahinga kami ng maluwag, pero laking gulat namin nang biglang gumalaw iyon na hindi naman figura ng isang baka ang siya nakita namin, kundi anyo ng isang tao. At mabilis iyong tumayo. Nagmamadali itong kumilos na ang direksyon ay papunta sa amin. Kaya bahagya kaming napaatras. Pero yung dalawang pinsan ni Ricky ay may kinuha sa kanilang likuran. May dala pala silang talisong. Agad nila iyong binuksan. Kaya hindi na rin namin itinuloy yung aming pag-atras. Nakitang-kita ko yung aswang na pasugod sa amin. Pero nang hindi man lang natinag yung magkapatid na pinsan ni Ricky, ay bigla naman iyong nawala. Inilawan pa nga nila yung lahat ng direksyon. Pero hindi na talaga namin ito nakita pa. Bigla lang iyong naglaho na para bang namalikmata lang kami. Pero hindi. Kitang-kita ko talaga iyon. Maitim pa nga ang kanyang balat. Kaya hindi ako maaaring magkamali. At medyo may kapaan ang mga paa niya at kamay na masasabi mo talagang hindi iyon normal para sa isang tao. At sa totoo lang, ay hindi talaga ako makapaniwala na nangyari iyon. Kahit ngayon, kapag aking naiisip, ay magkahalong emosyon pa rin ang nararamdaman ko. Hindi kami kaagad nagpatuloy sa paglakad noon. Pansamantala pa kaming nakiramdam at nagmatsyag sa paligid. Nag-alala din kasi kami na baka bigla na lang kaming magulantang, na naisip namin baka naroon pa rin ito at nag-aabang lang, na baka humahanap lang ng tiyempo at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Makaraan ang ilang sandali nang maisiguro na namin na wala na ito ng tuluyan, ay tsaka pa lang namin itinuloy ang pagpunta dun sa bahay nung sinasabi nilang manghihilot. Pagdating naman namin doon, ay patulog na sana yung matandang babae. Pero nakiusap kami sa kanya at kanya naman kami naunawaan. Kaya pagbalik namin ay kasama na namin siya. Unang pagkakakita pa lang niya kay Marian ay agad niyang nasabi na inaaswa nga ito. Pero wala umano siyang sapat na kakayahan upang labanan iyon. Ipinayo niya na lang sa amin na subukan daw naming mag-ihaw at magdikdik ng luya. At iyon ang ilagay sa sikmura ni Marian. Pero bago siya umalis, ay kanyang pinahiran ng langis ang kaibigan namin. Hinilot niya rin ang buong katawan nito. Pag-alis ng matandang manghihilot, ay amin namang isinagawa yung ipinayo niya. Nag-ihaw kami ng luya at dinikdik iyon. At aming inilagay sa sikmura ni Marian. Nang dumaiti sa kanyang sikmura yung luya at maramdaman yung init noon,
ay agad niyang naramdaman yung pagbabago. Hanggang sa narinig namin siya nagsabi na unti-unti na raw umuhupa yung sakit. At makaraan pa ang mahigit 1 oras, ay tuluyan ang nawala ang pananakit ng sikmura niya. Pinagpawisan siya ng todo. At kitang-kita namin na sa pagitan ng mga hibla ng luya ay mayroong iyong laway. Mga laway na hindi karaniwan pagkat napakalapot noon at parang mas makapal. Pero kahit paano ay nagawa na naming makatulog noon. Hindi na kami masyado nag-alala pa para kay Marian dahil gumaan na ang pakiramdam nito. Pero nung mga madaling araw ay nagulat ako. Nakagising akong bigla nang marinig kong muli yung paghuni ng malaking ibon. Pagmulat ko ay gising na rin sila Ote. Kanila din pa lang na malaya niyon. At nagising na rin ang tuluyan ang iba pa naming mga kasama sa bahay. Nang mapamura ng malakasigin at nakita kong namilipit ito sa sakit. Na nakita kong hawak-hawak niya yung kanyang tagiliran sa gawing likod. Nang mapadako ang tingin ko sa bintana, ay napansin kong nakabukas na iyon. Kaya, nagtanong ako sa kanila kung sino sa aking mga kaibigan ang nagbukas. Dahil tandang-tanda kong bago ako nahiga, ay nakasara iyon. Sinabi nilang hindi nila iyon binuksan, kaya naghinala na ako. Napansin rin namin yung dugong pumapatak sa sahig. Na nang tingnan namin yung itinataing ni Ken, ay nakita namin mayroon iyong sugat. Isang sugat na nilikha ng pagkagat. Amin siya muling pinahiga at nilinisan yung kanyang sugat. Nag-ihaw din kami ng luya at tulad kay Marian ay amin ding ginawa iyon sa kanya. Pero sa kasawiang palad ay hindi na yun umepekto pa kay Ken. Hanggang sa magdesisyon na kami dalhin siya sa ospital. Ngunit wala rin nangyari. Kaya nagpasya na kami bumalik na sa Maynila. At kasama ang kanyang mga magulang ay ipinasok namin siya sa ospital. Pero tulad nung nauna ay wala rin naging pagbabago. Nakakapagtakang walang lumalabas sa kanilang mga ginagawang pagsusuri. Wala silang makitang diferensya o problema sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang pumanaw si Ken. Hindi namin iyon matanggap dahil napakabilis ng lahat. Sa isang iglap ay nawala na ito sa amin. Na ang naibigay naming pakahulugan naman sa pagpapakita ng pinsan ni Ricky ay marahil biktima din ito ng aswang na maaaring kanya kaming binabalaan o di kaya naman nais niyang sabihin na iyon ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nangyari po ito kamakailan lang. Ako po ay tubong Romblon. Bagaman may mga napapabalita din sa amin tungkol sa mga babalagan at aswang, ay wala naman po akong naging personal na karanasan. Pero nang mapatira na po ako sa Tarlac, ay doon na ako nakaranas ng mga bagay na ito. Buong buhay ko po ay umikot na sa pagko-construction. Kung kaya, kung saan-sang lugar po ako nakakarating. At nang nasa Tarlac na nga po ako, yung isang pamangking ko ay napapansin kong halos hindi na tumatayo mula sa kanyang higaan. Dalagang tao ito kaya naisip ko pang
mukhang hindi siya maasikaso pagdating sa kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, nang nandun akong muli sa kanila, ay narinig ko itong nagsabi sa kanyang nanay na sumasakit umano ang magkabilang dibdib niya. At nangyayari ito kadalasan tuwing araw ng Martes at Biyernes. Ang unang naging reaksyon naman ng ate ko ay ang dalhin ito sa paggamutan. Pero wala namang nakitang problema ang mga nagsuri sa kanya. Hanggang isang kapitbahay nila ang nagmungkay na ipatingin ito sa isang manggagamot. Nagatubili pa noon ang ate ko dahil hindi pala ito naniniwala sa mga ganon. Pero dahil na rin sa pagpupursige ng kapitbahay nila, ay napilitan din ng ate ko. Sabi pa ng kalapit nila, wala namang mawawala kung susubukan. Kaya dinala namin ito sa kilalang manggagamot doon sa kanilang lugar. At tama nga ang hinala ng kanilang kapitbahay dahil kinulam nga ito ng kasama niya sa trabaho. Isang beses lang itong tiningnan nung matandang manggagamot na si Tata Emo at gumaan kaagad ang pakiramdam ng pamangking ko. Sabi pa ng manggagamot, nakatawid na ng dagat yung gumawa noon sa pamangking ko. Pero pagtitiyak ni Tata Emo, dahil sa kanyang ginawa ay mapipilitan itong lumuwas para bumalik at humingi ng tawad sa aking pamangkin. Noong mga panahong iyon ay hindi pa rin ako kumbinsido sa mga ganong pangyayari dahil hindi ko pa nga naranasan ang mga ganon. Pero isang araw, habang nagwawalis yung pamangking ko doon sa kanilang bakuran, ay bigla itong nagsabi sa akin na yung matandang babae na papalapit ay yun yung kasama niya sa trabaho na tinutukoy ni Tata Emo na siyang kumulam sa kanya. At nang makalapit na nga ito sa pamangking ko, ay agad niya itong niyakap at lumuluha pang humingi ng tawad. Sinabi naman ng pamangking ko na wala yun ay naiintindihan ko at pinapatawad ko na po kayo. Nalaman ko mula sa aking pamangkin na nainggit lang pala sa kanya yung matandang kasama dahil parang malapit sa kanya yung kanilang among babae at parang lagi siyang pinapaboran nito. Wala siyang kaalam-alam na may nalalaman pala ito sa pangkukulam. At kung hindi dahil sa kapitbahay nila, ay hindi niya malalaman na ginagawa na pala siya nito ng masama. Na kung hindi siya nadala kay Tata Emo, ay baka tuluyan na siyang napahamak. Dahil sa nangyaring iyon sa pamangking ko, ay doon na nag-umpisa akong maniwala sa mga bagay na hindi pangkaraniwan tulad ng kulam. Ang pananatili ko sa Tarlac ay naging makulay at punong-puno talaga ng mga karanasang kakaiba. Dahil nasundan pa yung mga nasaksihan kong iyon. Isang araw, habang nasa bahay ako ng amo kong lalaki, ay nakilala ko ang isa sa kanyang mga kaibigan. Napansin ko na namumula ang kanyang mga mata at naglalakihan ang kanyang mga eyebag na animoy may pasa dahil sa itim na nakapalibot sa kanyang mga mata. At talagang maputla siya. Nang sabihin ko sa kanya yung mga bagay na aking napansin, ay bigla itong nagtapat sa akin. Kwento niya, kamamatay lamang ng tatay nila at namatay ito dahil sa kulam. Nang pinag-ugatan ay dahil sa alitan sa lupa. At pakiramdam daw niya ay nagtataglay silang lahat ng ganong uri ng sakit. Dahil sinubukan na rin daw nilang lahat na magpatingin sa doktor pero walang makitang diferensya.
malaking pera na ang nagagastos nila. Kapansin-pansin din yung laki ng tiyan niya na hindi talaga bumabagay sa kanyang pangangatawan. Kaya masasabi mo talagang may gumagawa ng masama sa kanya. Kwento pa ng kaibigan ng amo ko, lalo pang lumalaki ang kanyang tiyan kapag high tide, na sumasabay daw iyon sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Kaya lalo ako namangha, dahil kaya palang gawin iyon ng isang mangkukulam. Na nang sabihin ko iyon sa kanya ay napabulala siya at sinabing hindi karaniwan lang na mangkukulam ang kalaban ng kanilang pamilya. Mataas umano ang kaalaman nito at hindi talaga isang pipitsugin lang. Dahil doon ay binanggit ko sa kanya yun nangyari sa pamangking ko at kung sino ang nakapagpagaling dito. Sinabi naman niya sa akin na marami na rin silang napuntang manggagamot pero walang makapagpagaling sa kanila dahil hindi nila kaya yung matandang mangkukulam. Ipinaliwanag ko sa kaibigan ng amo ko na maaari nilang subukan yung kakayahan ni Tata Emo dahil nakikita ko namang mahusay ito. Pero naka-schedule na raw silang pumunta sa isa na namang manggagamot. Kaya kung sakaling hindi pa rin sila gumaling, ay tsaka sila pupunta kay Tata Emo. Lumipas ang ilang araw. Habang nagtatrabaho ko sa site ng pinapagawa ng amo ko, ay biglang nag-ring yung cellphone ko. Nang sagutin ko iyon, ay yung amo ko pala. Nagmamadali siya pagkat emergency daw. Inutusan niya akong kumain na kaagad at iwan ko na muna yung ginagawa ko. Dadaanan daw nila ako kasama na yung kaibigan niya. Hindi rin pala ito napagaling nung albularyo na pinunta nila. At kailangan ng masamahan ko kay Tata Emo dahil mukhang tutuluyan na talaga ito ng mangkukulam. Kaya nang marinig kong lahat ang sinabi ng amo ko ay nagmadali na ako. Nagbukas na lang kami ng sardinas na mga kasama ko para makakain na kaagad kami ng tanghalian. At makalipas lamang na may kalahating oras ay dumating na nga sila sakay ng sasakyan ng amo ko. Kanila akong pinasakay sa sasakyan at sinamahan ko sila sa bahay ni Tata Emo. Pagdating namin doon, unang pagkakakita pa lang ni Tata Emo sa kaibigan ng amo ko, ay iba na rin kaagad ang naramdaman niya. Kaya pinagmadali niya kami. Ipinasok namin ito sa silid kung saan ginagamot ni Tata Emo yung mga lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong. Narinig kong sinabi pa ng matanda na delikado na ang lagay ng kaibigan ng amo ko pagkat tutuluyan na raw talaga ito. Sa sariling pananalita pa ni Tata Emo ay marami na raw kinarga dito. Nang may ayos na namin ang kaibigan ng amo ko ay wala nang sinayang pa na sandali si Tata Emo. Sinimulan na niya kaagad ang gamutan. Makaran ng ilang mga seremonyas at usal ng matanda ay nagsimula na magsalita yung kaibigan ng amo ko. Pero matapang ito at talagang nagmamatigas. Ilang beses pa namin itong narinig na nagsalita ng mga pananalitang mahirap lunukin. Kaya naisip ko nung puntong iyon na marahil ay matindi rin talaga ang hinanakit ng mangkukulam sa kanilang angkan. Sa bawat tanong din ni Tata Emo ay tumatanggi itong sumagot at nakikipagtagisan talaga ito sa matandang manggagamot.
Noon ko nakitang magalit si Tata Emong at sinabi niyang wala na siyang magagawa. Kailangan na raw niya itong gamitan ng dahas at bigla itong umusan. Nakita naming namilipit ang kaibigan ng amo ko dahil sa matinding sakit. Wala din itong tigil sa kakasigaw. Pero sa tuwing makakabuelo siya, ay kanyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si Tata Emo at talagang lumalaban ito. Nung huli ay wala na rin nagawa pa si Tata Emo, kundi kitlin na lang ang buhay ng mangkukulam dahil na rin sa pagmamatigas nito at hindi pagsuko. Ayaw din nitong humingi ng tawad. Sabi ni Tata Emo sa kaibigan ng amo ko nang ito ay may masmasan. Nakikita nilang magliliwanag mamayang gabi ang bahay ng mangkukulam na si Magda. Iyon yung pangalan ng matandang kumulam sa kanila. Magliliwanag umano ang buong bahay nito pagkat pinaglalamayan na siya. Hindi naman matapos-tapos yung pagpapasalamat ng kaibigan ng amo ko kay Tata Emong dahil nakaalpas na siya sa malubhang karamdamang iyon na malaon na rin niyang dinadala. Makalipas ang ilang araw ay nagkita kaming muli ni Sir Efren. Yan yung pangalan ng kaibigan ng amo ko at mabuti na ang kalagayan nito at kanya rin akong pinasalamatan. Ikinuwento niya sa aking totoong lahat ng mga sinabi ni Tata Emo dahil nagliwanag nga ang bahay ng matandang mangkukulam na si Magda pagkat namatay na ito. Kinumbinsi na rin niya ang iba nilang mga kaanak na magpagamot na kay Tata Emo. Nung huli ay nalaman kong sa 15 silang kinulam na magkakamag-anak ay 5 ang namatay pagkat hindi kaagad nadala kay Tata Emo. Kasama na dito yung kamag-anak nilang kapitan. Ang buong akala ay peperahan lamang siya. Nadala na kasi dahil na rin sa mga naunang manggagamot na kanilang napuntahan. At hindi lang pala nag-iisa si Magda na mangkukulam sa kanilang angkan at silang kanyang katukatulong na ang plano pala talaga nila ay ubusin ang angkan nila Sir Efren dahil sa alitan nila sa lupa na hindi lang mismo mga katawan nila ang kinargahan kundi maging yung lupa na pagmamay-ari nila. Pero dahil nga sa tulong ni Tata Emo ay nagawa naman nilang makaligtas sa pangkukulam ni Magda at ng mga kaanak nito. Napati sila ay mga nangamatay rin pagkat matatapang at ayaw din talagang sumuko. Nabase pa sa kwento ng kaibigan ng amo ko, sinasabi umano ng mga ito na hindi nila kailangan ang ikalawang pagkakataon pagkat di daw nila ugali ang magsisi at manlimos ng awa. Kaya lahat ng may kinalaman sa pangkukulam kanila Sir Efren ay nangatodas na lahat. At dahil po sa mga nakita kong kababalagan ay naniniwala po talaga ako sa kulam. Mahirap pong ipaliwanag pero totoo pong nagaganap. Kaya naging maingat na rin po ako sa mga taong aking nakakaharap at nakakasalamuha. Ayon kay Lola, doon sa kanilang probinsya noon ay may mag-anak na payapang namumuhay. May isa silang anak na mumukod-tangi ang kanyang ganda. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay nagkakagusto sa kanya at talagang pinapangarap siya. Pero may usap-usapan
doon sa kanilang nayon. Isang kwentong hindi mamatay-matay. Marami ang nagsasabi na si Carmela ay hindi anak ni Mang Dado na kanyang ama. Ito lamang umano ang sumalo sa kahihiyan na maaring kaharapin noon ng kanyang ina na si Aling Marta. Si Aling Marta kasi ay dating nobya ni Fernan, nag-iisang anak nila Don Melchor at Doña Milagros. Sila ang may pinakamalawak na lupain doon sa kanilang bayan. At dahil nga sa kanilang estado sa buhay, kung kaya hindi sila pabor na si Aling Marta ang siyang mapangasawa ng kanilang uniko iho. Pero may namagitan na sa kanilang dalawa dahil sa madalas nilang pagtatagpo na kanila lamang iyong inililihim. At dahil sa pagtutol na iyon ng mga magulang ni Fernan, kung kaya napilitang magpakasal ng biglaan si Marta kay Dado para makaiwas sa kahihiyan, pagkat nagdadalang tao na ito noon. Si Dado ay kanyang kababata at mahal na mahal siya nito. Kaya tinanggap nito si Marta ng buong buo, pati na ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At iyon nga ay walang iba kundi si Carmela. Lumaki naman si Carmela na ang kinikilala talagang ama ay si Mang Dado. Hindi rin ito nagkulang ng pagmamahal sa kanya. Itinuring siya nito na para niyang tunay na anak. Nang mamatay na kapwa ang mga magulang ni Fernan at siya na ang naiwang namamahala ng lahat nilang ari-arian, ay binalak nitong kunin at bawiin ang kanyang mag-ina kay Mang Dado. Kinausap ni Fernan si Aling Marta tungkol dito, pero hindi ito pumayag. Mahal na niya si Mang Dado at ayaw niyang mawasak ang kanilang masayang mag-anak. Kahit pa nga ibinibigay sa kanila ni Mang Dado ang kanilang kalayaan at ang pagpapasya. Sabi pa ni Aling Marta ay napakaswerte na umano niya kay Mang Dado. Mapalad siya dahil sa may taong nagmahal sa kanya ng totoo, na hindi na inisip ang tungkol sa kanyang kahihiyan, na kanyang pinaliwalang lahat ang mga maaaring sabihin ng tao na hindi maganda patungkol sa kanya. Dahil sa pagmamahal kanila Aling Marta, hindi katulad ni Fernan na hindi siya nagawang ipaglaban ito sa kanyang mga magulang. Kaya noon pa man ay alam na niya talaga kung sino sa kanilang dalawa ang totoong nagmamahal sa kanya. Na yung pagtangging iyon naman ni Aling Marta sa kagustuhan ni Fernan ay siya naging pasimula ng pagkagulo ng kanilang tahimik na pamumuhay. Pinagbantaan sila nito na gagawin ang lahat para mabawi silang mag-ina mula kay Mang Dado. Lalong-lalo na umano si Carmela, pagkat dugo at laman niya ito, bagay na hindi nagustuhan ni Aling Marta. Hanggang sa isang araw ay naramdaman na nga nila na ginagawa na ni Mang Fernan yung mga sinabi nito. Unti-unti na sila nitong ginigipit, lalo na pagdating sa kanilang lupa. Pero hinayaan lang iyon ni Mang Dado. Sa sobrang bait nito ay pilit niya pa ring pinapaliwanagan si Aling Marta. Napakamahinahong tao ni Mang Dado at napakalawak ng kanyang pangunawa. Sabi pa nito ay kaya pa naman daw nilang magtiis.
Kaya hinayaan lang nila yung mga ginagawang panggigipit ni Mang Fernan sa kanila. Nanatili silang masaya na mag-anak kahit pa naghihirap. Na dahil naman doon ay lalo nagbuyos sa galit si Fernan. Hanggang sa gumawa na ito ng isang kasuklam-suklam na bagay. Kanyang pinatawag si Mang Dado sa isa nitong tauhan at pinapunta sa kanyang bahay. Nang magkaharap silang dalawa, ay kanyang kinausap si Mang Dado at sinabing mayroon siyang ipapatrabaho dito. Siya na umano ang pamamahalain nito sa kanyang palayan. Bagay na ikinatuwa naman ni Mang Dado. Kanya pa itong binigyan ng isang sakong bigas at salapi bilang kanyang paunang bayad. Kaya masayang-masaya si Mang Dado at sinabing malaking tulong umano iyon para sa kanyang mag-anak. Niyaya pa siya nito na mag-inuman na kanya sanang tatanggihan pero mapilit ito. At dahil sa mga itinulong nito ay nahiya na rin siyang hindi ito pagbigyan. Nang matapos sila sa kanilang pag-iinuman, bago siya tuluyang umuwi, ay binigyan pa siya nito ng mga basket ng gulay at prutas na tinanggihan ni Mang Dado, pero muli ay naging mapilit si Fernan. Kaya wala na rin siyang nagawa pa kundi tanggapin iyon. Pagdating ni Mang Dado sa kanila ay nagulat pa sila Aling Marta at Carmela dahil sa ang daming dala ni Mang Dado. Kanyang ikinarga ang lahat ng mga ibinigay sa kanya ni Fernan sa kanyang kalabaw. Iniabot pa niya kay Aling Marta ang salabing ibinigay sa kanya bilang paunang bayad. Na natuwa sila sapagkat nagbago na umano ang damdamin ni Fernan para sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam ay unti-unti na pala nitong isinasagawa ang maitim na balak sa kanila. At pagkamadaling araw nga noon ay nagising na lamang si Aling Marta dahil sa naririnig niyang nangangatog na sa matinding ginaw ang kanyang asawang si Mang Dado. Na nang kanya itong hipuin ay napaso siya sa tindi ng init ng katawan nito. Nagpakulo siya ng tubig at kanya itong pinunasan ng maligamgam upang guminawa ang kanyang pakiramdam. Di nagtagal ay idinataing na nito ang matinding pananakit ng kanyang ulo na namimilipit pa ito sa tindi ng sakit. Pati si Carmela ay ginising na ng kanyang ina upang tulungan siya sa pag-aasikaso kay Mang Dado. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan nito at bago pa sumikat ang araw ay wala na itong tigil sa kanyang kakasuka at kadudumi. At agad nilang napansin ang mabilis na panunuyo ng katawan ni Mang Dado. Na bago iyon para kanila Aling Marta at Carmela. Noon lang sila nakasaksi ng ganong pangyayari na para bang sinipsip na lahat ng tubig sa katawan ni Mang Dado. Nananuyo ang mga balat nito na oras lamang ang lumipas ay kapansin-pansin na kaagad ang matinding pangangayayat nito. Mabilis na bumagsak ang pangangatawan ni Mang Dado. Kaya takang-taka silang mag-ina sa kung ano talaga ang karamdaman ng kanilang padre de pamilya. At bago sumapit ang 12:00 ng tanghali ng sumunod na araw na iyon, ay binawian na ng buhay si Mang Dado. Gulat na gulat at halos hindi makapaniwala
sila Aling Marta at Carmela sa nangyari. Hindi nila matanggap ang agarang pagpanaw na iyon ni Mandado. Mabilis na kumalat sa kanilang nayon ang balita ukol sa pagkamatay ni Mandado. At agad na napuno ng mga taong nakikiramay ang kanilang pamamahay. Na habang inaasikaso nila ang labi ni Mandado, ay isang matandang kanayo nila ang nagsabi na may nararamdaman umano siyang kakaiba. Hindi umano maganda. May itim umanong kapangyarihan na nasa likod ng pagkamatay ni Mandado. Ang nagsabi noon ay si Tandang Ute. Isa itong manggagamot at itinuturing na pinakamatanda sa kanilang lugar. Nang kausapin ito ni Aling Marta ng salinan, ay sinabi nito isang uri umano ng lason ang siyang umitil sa buhay ni Mandado. At doon po nauso at nagsimula yung tinatawag na kilkig sa kanilang lugar, na mas matindi pa umano ang kilkig noon kumpara sa kasalukuyang nasasaksihan ngayon. Nagtanong si Aling Marta kay Tandang Ute kung kanya bang nalalaman kung sino ang gumawa noon sa kanyang asawa. Iiling-iling ito nang tumalikod sa kanya. Pero bago tuluyang lumayo ay sinabing kanyang nakikilala kung sinong may gawa noon kay Mandado. Mabilis na kinabahan si Aling Marta. Parang tambol sa lakas yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Maya-maya ay lumapit si Carmela sa kanyang ina, na kanina pa pala itong naroon na nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Ilang araw ding ibinurol si Mandado sa kanilang bahay, na si Fernan naman ay tinangka na magpaabot ng kanyang tulong, pero tinanggihan iyon nila Aling Marta at Carmela. Hindi na nila pinaabot pa ng isang linggo at kanila nang inilibing si Mandado. Na ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang ito ay mailibing, ay bumisita na kaagad sa kanilang bahay si Fernan at kinukumbinsi sila na lumipat na sa kanyang bahay. Pero tumanggi sila Aling Marta sa gusto nitong mangyari. Ngunit hindi rin ganun kadali na sumuko si Fernan, na kanya talagang gagawin ang lahat. Masunod lamang ang gusto nito. Kaya kinagabihan noon ay bigla na lamang dumaing si Carmela kay Aling Marta. Kinutupan na kaagad siya ng hindi maganda. Sabi ni Lola, ganun kasi di yung pagnanasa talaga ni Fernan na makuha sila Aling Marta. Sukdulang saktan pa nito ang sarili niyang anak. Nung puntong iyon ay walang magawa si Aling Marta para labanan yung mga ginagawang iyon ni Fernan sa kanila. At kinagabihan nga noon, nang dumaing na si Carmela sa kanya, ay kinutupan na kaagad si Aling Marta ng hindi maganda. Naalala niya kasi yung mga binitiwang salita sa kanya ni Tandang Ute. Kaya sa kasagsagan ng gabi ay lumabas ng bahay si Aling Marta. Naramdaman niya kaagad ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Kanyang binaybay yung madilim na daan. Nagmamadali niyang tinungo yung bahay ni Fernan. Tiniis niya ang malayong lakarin na iyon. At nang kanya yung masapit, ay nakita niyang nakabang na ito sa may pintuan, na tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Sumuko na si Aling Marta
Hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kaisa-isa niyang anak na si Carmela. Ito na lang ang natitira niyang yaman sa buhay. Ito na lang rin ang nag-iisa niyang dahilan para mabuhay. Kaya napilitan na siya na sumunod at pumayag sa kagustuhan ni Fernan. Sinabi niya kay Fernan na pumapayag na siya sa gusto nitong mangyari. Biglang lumuwang ang mga labi ni Fernan at gumuhit ang isang ngiti. Sinabi nito kay Aling Marta na umuwi na at kunin ang mga gamit. Dagdag na sabi pa nito, buti naman daw at marunong siyang bumasa ng mga nangyayari. Kaya wag na raw siya mag-alala pagkat magiging maayos na umano ang lahat. Matapos nila makapag-usap ay umuwi na si Aling Marta para kunin ang kanilang mga gamit at isama na si Carmela. Pagdating niya ng bahay, nang lapitan niya si Carmela ay maayos na ang pakiramdam nito. Kaya doon niya na siguro na si Fernan nga ang may gawa rin noon kay Carmela. Tumibay na lalo ang kanyang paniniwala na si Fernan nga ang siya may kagagawan ng pagkamatay ni Mandado. Nang kausapin ni Aling Marta si Carmela, ay medyo nagulat pa ito. Sinabi na lang niya na ang kanilang gagawin ay para din sa kanilang ikabubuti. Pero kabaligtaran sa kanyang inaasahan ang mga nangyari. Dahil malalim pala ang galit na naramdaman nito na magpasya noon sa Aling Marta na magpakasal kay Mandado. Na kaya pala gusto nitong makuha silang mag-ina ay para mapatunayan na mas nakahigit siya kay Mandado. Na anumang gustuin niya ay kanyang makukuha, maliban doon ay wala na. Hindi totoo na nagmamalasakit ito kanila Aling Marta at Carmela. Katunayan ay alila ang pagtuturing nito sa kanila at hindi kapamilya. Kaya yung sinasabi ni Aling Marta na mapapabuti sila sa piling ni Fernan ay malayo sa katotohanan. Naging miserable lamang ang kanilang buhay at unti-unti nang nabubunyag kay Aling Marta ang tunay na pagkatao nito. Isang gabi, nang hindi dalawin ng antok si Aling Marta, ay pabiling-piling siya sa kanyang higaan. Kaya, nagdesisyon na siya na pumango na lang. Napaupo siya sa kanilang higaan. Nang mapasulyap siya kay Carmela, ay nakita niyang natutulog na ito ng mahimbing. Tumayo siya at lumabas ng kanilang silid. Nang binabaybay na niya yung pasilyo papunta sa kusina upang uminom ng tubig, ay bigla siyang may narinig na isang malakas na pagkalabog. Kaya napatingala siya. Pagkat sa itas nagmula yung malakas na tunog na iyon. Pero kanyang binaliwala iyon at nagtuloy siya sa kanyang paglakad. Nang nasa kusina na siya habang umiinom ng tubig, ay muling naagaw ang kanyang atensyon at napatingin muli sa itaas. Kaya inilapag niya na ang baso at may kasabigang tinungo yung hagdan. Gusto niyang malaman kung ano ba yung lumilika ng tunog na iyon. May kalakihan ang bahay na antigo ang pagkakayari. Sa itsura pa lang nito ay masasabi mong panahon pa ng Kastila ito na itayo. At nang nasa huling baitang na siya ng hagdan at babaybayin na ang pasilyo sa itaas, ay nakarinig siya ng mga mahinang himig. Mga himig na nililika ng hindi lang iisang tao. Mga himig iyon na nakakakilabot. Kaya hindi maiwasang magtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan.
Sabay-sabay na umihimik ang mga boses na iyon ng kalalakihan. Kinabahan si Aling Marta. Pero mas nangibabaw sa kanya yung pagnanais niyang malaman kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Kung kaya, dahan-dahan pa siyang lumapit sa may pinto. At nakita niya na nakasuot ang mga ito ng mahabang kasuotan na kulay itim. Kitang-kita niya iyon mula sa hiwa na naroon sa lumang pintuan. May mga kandila ring nakasindi at may mga kasangkapang nasa sahig. Nakapaikot ang mga ito na nakaluhod. Nagsasagawa sila ng isang seremonya. Nasigurado si Aling Marta na iyon ay isang ritual na hindi para sa mabuti. Nang biglang tumigil ang mga ito sa nililika nilang mga himig, ay napansin ni Aling Marta na huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at tila nakiramdam. Kaya nagpasya na si Aling Marta na lumisan. Maingat niyang tinahak ang hagdan pababa, na iniwasan niyang lumika ng kahit na anumang ingay. Nang nasa silid na siya, ay kanyang pinakaisip-isip kung anong paraan ang kanyang gagawin para makaalis sa bahay na iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na isa talagang maling desisyon ang tumira sila doon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, ay tuluyan ng naiyak si Aling Marta. Lubha siya nag-alala para sa kaligtasan nila ng kanyang anak na si Carmela. Lumipas pa ang mga araw na puno ng pag-aalala ang dibdib ni Aling Marta. Isang gabi, nang papunta na siya sa kanilang silid upang magpahinga, ay bigla na lang siya nakarinig ng tila mayroong pumasok sa bahay. Kaya mabilis niya iyong pinuntahan. Wala naman siyang nakita. Nang tatalikod na siya, ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang mapansin niya ang mga patak ng dugo. Nang kanya iyong lapitan, ay natiyak nga niyang dugo ang mga iyon. Kanyang sinundan ang mga patak at napansin niyang iyon ay papunta sa itaas. Kaya lumakas ang kanyang kutob na marahil ay si Fernan na naman ang may gawa noon. Pero bakit may dugo? Iyon kaagad ang naitanong niya sa kanyang sarili. Sabi ni Lola, ay lalo pang lumupa yung sitwasyon nila Aling Marta at Carmela sa bahay ni Fernan, dahil nagagawa na rin silang saktan nito, hanggang sa umabot pa sa punto na pati si Carmela ay pinakialaman na nito. Ginahasa niya ang sarili niyang anak, kanyang dugo at laman, na walang nagawa ang dalaga dahil sa kanyang kahinaan. Isang araw, nang sila lang mag-ina ang nasa bahay, ay bigla na lang silang nahilo at nakaramdam sila ng kakaiba. Matinding pagkauhaw ang kanilang naramdaman. Nakasabay noon ay nagugutom din sila. Pero nang subukan naman nilang kumain, ay hindi pa rin nawala yung kanilang pagkagutom. At gayon din yung kanilang pagkauhaw. Kahit pa napakarami ng tubig ang kanilang nainom, na kanila na lamang nalaman noong huli na sila pala ay hinawaan na rin ni Fernan, na mayroon itong ipinakain sa kanila. Tama, may lahi nga itong aswang na kanya ring hinawaan ang iba niyang tauhan. Pero masasabing iyon ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa.
sapagkat ang hawaan sila Carmela ay isang pagkakataon na kanilang sinamantala para makaganti sa kanya. Dahil kung dati-rati ay mahina sila, nang sila ay maging aswang, ay nabahaginan din sila ng lakas at ibang abilidad na siya nilang ginamit na mag-ina para tuluyan ang mawakasan ang kasamaan ni Fernan. Naging matunog na lamang sa kanilang bayan ang usap-usapan. Nang isang araw ay mawala si Fernan. Pero ilan sa mga tauhan ni Fernan ang nagsabi na kinatay umano ito ng mag-inang Marta at Carmela. Walang awa umano pinagluray-luray nila ang katawan nito at kinain. Na nang tanungin ang tauhan ni Fernan kung paano naman niya nalaman ang tungkol doon, ay sinabi nitong kanya umanong nakita. Pero ang totoo ay nakabahagi din ito sa katawan ni Fernan dahil na rin sa kalupitan ng kanilang amo sa kanila. Ayaw lang niyang sabihin pagkat malalaman din na siya ay isa ring aswang. Nawala noon ang mag-inang Marta at Carmela sa kanilang lugar. Nagpakalayo-layo sila at piniling mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Sinubukan nilang lumapit sa mga may kakayahan para pagalingin sila sa kanilang karamdaman ng pagiging aswang. Pero bigo sila. Sumubok din sila ng iba't ibang paraan para makawala sa sumpa. Pero hindi sila nagtagumpay. Hanggang sa makapag-asawa si Carmela. At sabi ng lola ko, noong mga sumunod na salinlay ay nagawa naman ng maalis yung pagiging aswang sa aming angkan. Dagdag pa ng lola ko ay marami pa umano siyang nalalaman na mga magagandang bahagi sa buhay ng ninuno naming si Carmela at Lola Marta. Kaya nga lang daw ay baka abutin na kami ng ilang araw sa pagkukwentuhan ay hindi pa kami matapos. Yung lugar na kanilang iniwan ay tuluyan na umanong pinamugaran ng mga aswang. Na yung nagpalaganap naman ay yung mga naiwang tauhan doon ni Fernan. Naging isang bayan na umano talaga iyon ng mga aswang na iniiwasan at kinakatakutan.